Sa itaas ng isang gusali, pinagmamasdan ni Gabriel ang lungsod. Isa siyang mababang anghel na nagbabantay upang iligtas ang mga tao mula sa aksidente habang nagte-text at nagmamaneho. Bigla siyang sumusulpot sa likod ng kanilang sasakyan at sa isang haplos lang, napapatigil niya ang sasakyan sa tamang oras. Isang araw, naupo si Gabriel sa likod ni Arj, isang nangangarap na documentarian na rumarakit ng kung ano-ano para mabuhay. Ngayon dismayado siya dahil tinanggihan siya sa isa pang trabaho kaya napabulong siya na malapit na siyang sumuko. Matapos basahin ng mga text, hinawakan ni Gabriel si Arj para itigil ang kotse. Naligtas si Arj pero nag-aalala siya sa mental health nito. Pagkatapos, gumawa si Arj ng mga utos mula sa isang app. Una, pumunta siya sa isang sikat na bakery na may mahabang pila sa labas. Pero di siya nandoon para bumili para sa sarili kung di binabayaran siya ng ibang tao para pumila para sa kanila. Pero matapos ang 2 oras na paghihintay, inanunsyo ng clerk na wala na daw tinapay. Tinawagan ni Arj ang kanyang kliyente para ipaliwanag na hindi ito sisingilin sa tinapay pero nakiusap siyang huwag ikansela ang bayad sa serbisyo dahil naghintay siya ng 2 oras. Nakakalungkot na kinansela pa rin ng kliyente ang gawain. Lalong nadismaya si Arj na malaman niyang karamihan ng tinapay ay binili lang pala ni Jeff, isang mayamang lalaki na priority ng bakery dahil isa itong investor. Sumunod, pumunta siya sa bahay ng isang kliyente para maglaba habang isang bastos na bata ang paulit-ulit na nagtanong at ng insulto sa kanya. Kaya sa sobrang inis, ay nasigawan niya yung bata at sinabi niyang wala daw tong kinabukasan at hindi matutupad ang mga pangarap nito. Dahil dito, nakakuha siya ng masamang rating sa app. Ang iba pang racket niya ay ang pagbuo ng mga lamesa at pag-aayos ng mga produkto sa istante sa isang hardware store. Pero minsan, habang nagmamaneho sa lungsod, ay nagkaroon pa siya ng parking ticket. Lagi siyang binabantayan ni Gabriel. Isang araw, habang nanananghalian sa trabaho, ay nilapitan siya ni Elena. Sinusubukan ni Elena na bumuo ng isang union para mapabuti ang kondisyon sa trabaho pero hindi interesado si Arj dahil isa lang siyang freelancer. Pero sabi ni Elena ay deserve niya pa rin ng mas mabuting trato pero tingin ni Arj ay di na daw to magbabago. Sa gabi, nagkasalubong sina Arj at Elena sa isang bilihan ng pagkain at naghapunan ng magkasama. Ikinwento ni Arj ang kanyang pangarap na maging documentarian at namangha naman si Elena. Natuwa si Gabriel na makitang nakangiti na rin si Arj. Pagkatapos, pumunta si Arj sa parking lot ng isang tindahan upang matulog sa kotse niya. Nang tumawag ang kanyang ama, nagkunwari si Arj na mayroon siyang apartment at kinamusta niya ang tagumpay ng kanyang pinsan. At dahil nahihirapan siyang makatulog, nakikinig siya sa isang sleep assistant podcast pero lagi itong naabala ng mga ads dahil di niya kayang bayaran ng monthly subscription. Pagkalipas ng ilang oras, tinipon ng manager ng mga anghel na si Martha ang lahat ng anghel para mag-update. Ang bawat isa sa kanila ay naka-assign na magprotekta sa mga tao mula sa iba't ibang uri ng disgrasya. Isa sa mga anghel ay nakatoka sa mga lost soul at nagbahagi ng kwento tungkol sa pagtuturo sa isang tao kung paano mahanap muli ang kahulugan ng buhay. At ang taong yun daw ay lubos na nagpasalamat sa tulong ng anghel. Kaya naramdaman ni Gabriel na gusto rin niya ng ganoong tungkulin. Tapos ng pagpupulong, hiniling ni Gabriel kay Martha na bigyan siya ng mas makabuluhang misyon. Pero sinabi ni Martha na ito ay napakahirap na trabaho at hindi pa daw siya handa. Samantala, patuloy ang hirap sa buhay ni Arj. Minsan ay nahuhuli siyang natutulog ng gwardya sa parking lot at nakikiusap lang siya na huwag siyang paalisin. At upang makaligo naman si Arj, ay pumupunta siya sa lokal na gym. Isang lalaking walang tirahan na nagngangalang Leonard ang gumagamit din ng gym at madalas silang nagkakausap pag nagkakasabay. At patuloy pa rin na nagmamasid si Gabriel sa kanya. Isang araw, kinuha si Arj ni Jeff sa pamamagitan ng app para maglinis ng garahe at naging maayos naman ang kanyang trabaho. Nangako si Jeff na bibigyan siya ng 5 stars at binigyan siya ng pagkain. Sinabi rin ni Jeff na isa siyang busy na tao. Pero nang basahin ni Arj ang listahan ng mga gagawin nito, ay puro kalokohan lang to tulad ng paghahanap ng shaman. Ani Arj, pwede siyang maging assistant. Kaya binigyan siya ni Jeff ng 1 linggo upang subukan. At sa paglipas ng mga araw, napatunayan naman ni Arj kung gaano siya maaasahan. Bukod sa mabilis siyang kumilos, ay madali rin siyang nakakahanap ng solusyon sa mga problema ora mismo. Kahit ano man ang hilingin ni Jeff ay agad tong nagagawa ni Arj. Kaya sobrang nasiyahan si Jeff sa performance niya. Kaya tuluyan siyang tinanggap ni Jeff at binigyan ng company credit card para sa mga gastos. Ngayon ay kaya na ni Arj na tumira sa isang motel. Sa kalaunan ay nagsimula na siyang magtiwala kay Arj. Ipinalam ni Jeff na may baril siya para sa emergency at ibinigay niya pa ang password ng drawer. Nang malaman pa nga ni Jeff na may date si Arj, pinahiram niya to ng jacket at nagrekomenda pa ng magandang kainan. At nung gabing yun, masayang ang kumain ng magkasama sina Arj at Elena. Pero nang makita ni Arj ang mga presyo ng mga pagkain sa menu, talagang nagulat siya. Lumalabas ang maganda at masarap na kainan ito para lang pala sa mayayaman. Pero ayaw ni Arj na mapahiya kay Elena kaya doon pa rin sila kumain. Nang dumating ang bill, gustong makipaghatian ni Elena pero nagboluntaryo si Arj na magbayad gamit ang company credit card. Kinabukasan, tinanong ni Jeff si Arj tungkol sa bill sa kainan. Humingi ng paumanhin si Arj habang nagpapaliwanag at nangakong babayaran niya si Jeff. Pero tinanggal pa rin siya ni Jeff sa trabaho. Ngayon ay kailangang umalis ni Arj sa motel at dahil wala na siyang mahanap na racket sa app ay napilitan na lang siyang magbenta ng plasma. Nagsuka si Arj dahil sa sama ng pakiramdam habang si Jeff naman ay nagsuka sa isang cleansing ritual. Nung gabing yun, nakatulog si Arj sa isang kainan kung saan pinaalis siya ng waiter. At paglabas niya ay natuklasan niyang nahila na pala ng tow truck yung kotse niya. Nang makitang magulo na ang buhay ni Arj ay naisip ni Gabriel na isa siyang lost soul na kailangan ng tulong. Nagpakita siya sa harap ni Arj na syempre ay nagulat sa kanya.
Ani Gabriel ay alam niya ang lahat tungkol kay Arj at sinabing marami pang dahilan para mabuhay. Sa isang haplos ay ipinakita niya kay Arj ang kanyang hinaharap kung saan nagtatrabaho siya bilang delivery driver na may nakakapagod na shift at nakatira sila ni Elena sa bahay ng ina nito. Kalaunan ay nakakuha sila ng maayos na trabaho at lumipat sa Texas pero di pa rin sapat ang sweldo nila pampaopera sa may sakit nilang aso kaya hinayaan na lang nila itong mawala dahil sa sakit. Pero pagbalik nila sa realidad sinigawan ni Arj si Gabriel at sinabing hindi siya naniniwala na magkakatotoo ang lahat ng pangitain yun. Ipinaliwanag ni Gabriel na hindi ito ang karaniwan niyang trabaho kaya di niya alam paano magbigay ng pag-asa sa tao. Nabanggit ni Arj na gusto niya ng buhay na katulad kay Jeff pero pinaliwanag ni Gabriel sa kanya na ang buhay mayaman ay hindi kasing sarap ng inaakala ng iba. Hinawakan niya si Arj at binalot ng liwanag ang paningin nito. Nang magising siya ay nasa loob na siya ng kotse sa parking lot ng tindahan na tinutulugan niya. Ito ay isang napakamahal na sasakyan at nakasuot siya ng magarang damit kaya nang lapitan siya ng gwardya ng tindahan ay magalang to sa kanya at inisip na hindi niya sadyang makatulog doon. Tinanong siya ng computer ng kotse kung gusto na niyang umuwi at ipinakita ang ruta pauwi. Pero kinaumagahan doon siya dinala ng map sa bahay ni Jeff. Habang naglilibot ay nilapitan siya ni Jeff na nakasuot ng simpleng damit at sinabing tapos na siya sa mga gawaing bahay. Tinanong ni Arj kung kaninong bahay ito at sinabi ni Jeff na kay Arj ito. Matapos makita ni Arj ang mga litrato niya sa dingding ng bahay lumitaw si Gabriel para ipaliwanag na pinagpalit niya pala ang buhay nilang dalawa ni Jeff. At sa loob ng isang linggo babalik siya para tingnan kung may natutunan si Arj. Sa paglipas ng mga araw naging masayang masaya si Arj. Nag-e-enjoy siyang gumastos ng pera sa kahit anong gusto niya at inuutos niya lang kay Jeff ang lahat ng gawain. Palagi lang siya sa mga mamahaling restaurant para gumawa ng ilang desisyon para sa kumpanya. At kung may masira man sa bahay, binabayaran lang to ni Arj upang magawa at di niya na pinapakinggan ang mga payo ni Gabriel tungkol sa mga inaasta niya at pagiging abusado. Kalaunan ay binisita ni Arj si Elena na di siya kilala sa realidad na to. Agad silang nagkasundo at nag-date sa parehong restaurant noon pero sa pagkakataon na to sinabi ng waitress na libre na daw ang kanilang hapunan. Sa dulo ay naghalikan pa sila at nagsimulang mag-alala si Gabriel na baka mag-backfire ang plano niya. Sa dulo ng linggo, tinanong ni Gabriel si Arj kung gusto niya na bang bumalik sa dati niyang buhay at syempre, hindi ang sagot ni Arj. Nang mag-alala si Arj na baka pilitin siya ni Gabriel na bumalik inamin ni Gabriel na wala daw siyang kapangyarihan na gawin yon. May babalik niya lang daw ang lahat sa normal kung papayag si Arj. Noong gabing yun sinabi ni Gabriel kay Martha ang ginawa niya at nagalit to. Dahil bukod pa dun, si Elena pala dapat ang tutulungan ni Gabriel. Inutusan siya nitong kumbinsihin si Arj na bumalik at kinuha ang mga pakpak ni Gabriel bilang parusa. Kaya kinabukasan, habang nagpapapool party sa bahay si Arj dumating si Gabriel at sinabing unfair to kay Jeff tapos hinawakan niya to upang maalala ni Jeff ang lahat. Kaya nagpanik si Jeff ng ilang segundo bago himatayin dahil sa gulat. At inakala ng mga bisita na namatay si Jeff kaya umalis sila. Tapos pinakiusapan ni Jeff si Arj na ibalik ang kanyang buhay at nangakong babayaran siya ng $200,000 bilang pasasalamat. Pero ani Arj na ang halagang yun pambili niya lang ng isang relo at tinawag siyang kuripot. Nagkaroon ng argumento at kailangang sumingit ni Gabriel para ipaliwanag na di maaalala ni Jeff ang lahat kapag bumalik na sila sa dati dahil karanasan to ni Arj. Matapos magtalo ng ilang minuto, pumayag si Arj na makipagpalit muli pero dapat mag-enjoy daw muna siya ng ilang araw. Tinanggap ni Jeff ang deal at sinabing kaya niyang mabuhay ng maayos muli dahil sipag lang naman daw ang kailangan. Pero dahil nawala ang mga pakpak ni Gabriel, kailangan niya ng matutuluyan kaya kailangan niya munang sumama kay Jeff. Kaya nagsama silang matulog sa isang motel room at nagtanong si Jeff tungkol sa mga anghel. Ipinaliwanag ni Gabriel na di siya makalipad dahil masyadong maliit ang kanyang mga pakpak at ang mga nakatataas na anghel lang ang may malalaking pakpak. Kinabukasan naman, pinaalis sila ng manager ng motel. Buti na kumbinsi to ni Jeff na hayaan silang manatili ng isa pang araw at nangakong magdadala ng pera sa gabi. Ngayon, wala nang choice si Jeff kundi tumanggap ng mga delivery request mula sa app habang nakasunod si Gabriel sa kanya. Di nagtagal ay na-realize ni Jeff kung gaano kahirap maging mahirap. Masama ang trato ng mga kliyente, maliit ang tip at siya pa ang sinisisi kahit na yung mga restaurant na pinagbilhan ang nagkakamali sa mga order. Lagi rin siyang nagmamadali sa pagde-deliver kaya kung minsan ay nadidisgrasya na siya. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang nagsimula ng palitan ng mga robot ang mga delivery boy sa mga restaurant. At kinagabihan ay nagalit si Jeff nang malaman niyang sa katapusan pa ng linggo ang bayad ng app at di nila kayang bayaran ng motel kaya kailangang matulog ng dalawa sa kotse. Samantala, inanyayahan ni Arj si Elena na sumama sa Paris pero tinanggihan siya nito dahil may kailangan tong gawin para sa Union. Nagreklamo si Arj at nagalit naman si Elena at pinaliwanag na kahit mayaman si Arj, siya ay isa pa ring empleyado na kailangang lumaban para sa pera. Pero dahil tila hindi naiintindihan ni Arj ay umalis si Elena. At dahil sa sobrang lungkot ay nagmaneho si Arj at nag-text habang nasa daan na nagresulta sa isang aksidente na naglagay sa kanya sa koma. Nalaman ni Gabriel ang nangyari kaya sinabihan niya si Jeff na kailangan pa niyang maging mahirap ng ilang araw dahil di makakapagbigay ng pahintulot si Arj habang nasa koma. Nagpanik si Jeff at kinumbinsi si Gabriel na humingi ng tulong sa ibang anghel. Kaya pumunta si Gabriel kay Martha. Pero dahil kasalanan daw to lahat ni Gabriel, sinasante siya nito. Mamumuhay na siya bilang tao. Pero pag-iisipan pa rin naman daw ni Martha na gawin siyang anghel muli kung papayag si Arj na ibalik sa normal ang lahat. Noon din agad na nagbago ang katawan ni Gabriel. Nagsimula ng pawisan ang katawan niya at nakaramdam ng gutom. Pagkatapos, dinala ni Jeff si Gabriel sa isang fast food restaurant.
Hindi pa nakakain si Gabriel kailanman kaya marami pa siyang tanong, tulad ng kung paano niya malalaman kung tapos na siyang ngumuya. Pero nang makakain na siya, ay humanga siya sa sarap ng iba't ibang lasa sa kanyang dila. Inamin din ni Gabriel na natatakot daw siya kaya siniguro ni Jeff na mayroon siyang plano. Nagpa siya si Jeff na bisitahin ng isa sa kanyang mga kumpanya upang mag-alok ng mga bagong ideya para makakuha ng trabaho. Ngunit pinalayas siya ng di man lang pinapakinggan. Makalipas ang 3 linggo, nag-apply si Jeff sa daan-daang trabaho pero wala man lang tumatawag ni isa sa kanya. Habang si Gabriel naman ay unti-unti nang nalululong sa internet kaya nagpa siya si Jeff na dapat din itong magtrabaho. Nakahanap si Gabriel ng trabaho bilang tagahugas ng plato sa isang restaurant. Pero nang makuha niya ang kanyang unang sweldo ay nagpanik siya dahil malaki ang kinukuha ng gobyerno at ang natitira ay hindi sapat para mabuhay. Kaya pinayo ng katrabahong si Felipe na kailangan niya ng pangalawang trabaho at siya nga daw ay 3. Kaya naguluhan si Gabriel dahil kung puro na lang trabaho ay mawawala naman siya ng oras para sa sarili niya. Sa ospital naman ay nagising na si Arj at dito ay sinabi ng nurse na maraming beses daw siyang dinalaw ni na Jeff at Gabriel. At dahil ayaw niya nang bumalik sa dati niyang buhay, itinanong ni Arj yung nurse kung ano-ano daw ba mga maaaring side effect ng coma. Nung gabing yun ay nakakuha si Jeff ng delivery request sa dati niyang bahay at natuwa siya dahil ibig sabihin ay gising na si Arj. Pero pagdating ni Jeff ay nagkunwari si Arj na hindi siya nito kilala at sinabing mayroon siyang amnesia dahil sa aksidente. Nagpakita pa siya ng brochure bilang ebidensya. Kinagabihan ay agad niya tong binalita kay Gabriel na sobrang ayaw na sa buhay tao kaya nagsimula na tong manigarilyo. Humihingi ulit ng tulong si Jeff at nagkaroon ng ideya si Gabriel. Si Elena talaga dapat ang tutulungan niya. Kaya kung gagabayan niya si Elena sa tamang landas ngayon ay baka maapektuhan din si Arj. Kinabukasan sa break room ng hardware store ay nagalit ang isang empleyado sa pagpupumilit ni Elena na kailangan nila ng unyon. Pero di sumuko si Elena at nagbigay pa ng speech tungkol sa paggawa ng tama. Bigla namang lumitaw si Gabriel at sinuportahan niya ang mga sinabi ni Elena at nagbigay rin siya ng ilang magandang suggestion. Ngunit nang malaman nilang hindi siya nagtatrabaho doon ay pinalayas siya ng mga gwardya. Kalaunan ay bumoto ang mga empleyado para sa unyon pero nakakalungkot na ang karamihan ay laban dito. Pinanood ni Gabriel kung gaano kalungkot si Elena sa boss at nagpa siya siyang maglasing. Buti nakita siya ni Felipe sa kalye at dinala siya nito sa isang nightclub para subukang pasayahin. Pero habang sumasayaw si Gabriel sa dance floor ay nabangga niya ang isa sa mga driver na iniligtas niya noon at lumalabas na ito pala ay asawa ni Felipe. Nang makita ang masayang mag-asawa ay narealize si Gabriel na mahalaga rin pala ang trabaho niya. Samantala, nakatanggap si Jeff ng mensahe mula sa delivery app. Sa susunod daw na linggo ay mga robot na ang gagamitin sa delivery at dahil mababa at hindi sapat ang rating ni Jeff ay tinanggal nila ang account niya. Sobrang nagalit si Jeff at nang dumating si Gabriel ay naglabas siya ng sama ng loob tungkol sa ganitong sistema. Di niya alam kung paano nakakatiis ang mga tao sa ganito at dito ay narealize niyang bulok pala ang umiiral na sistema. Pero nahinto ang usapan nila nang dumating ang mga pulis at hinila ang kanyang kotse dahil sa mga di bayad na tiket. At dahil sa depresyon ay nagpa siya si Jeff na kunin ang kanyang mga mamahaling relo sa bahay. Nagdaraos noon si Arj ng birthday party sa petsa ng kaarawan ni Jeff at sumasayaw din to na tulad ng sayaw ni Jeff. At habang nagtatago si Jeff ay nagulat naman si Gabriel nang mapansin niya na nandun din pala ang tatay ni Arj at ang homeless na si Leonard at di na sila mukhang mahirap. Si Elena naman ay waitress para sa catering service na sinubukang kausapin ni Arj pero binaliwala siya nito dahil nagtatrabaho to. Sumunod ay natagpuan ni Leonard si Arj na nag-iisa at mukhang malungkot. Sinabi ni Arj na ayaw sa kanya ni Elena dahil mayaman siya at masama ang loob niya dahil ninakaw niya lang ang lahat ng to. Sinabi ni Leonard na lahat ng sosyal na tao ay nagnakaw para yumaman at sinabing iba si Arj dahil binilhan niya pa ng apartment, pagkain at bagong damit si Leonard. Samantalang karaniwan ay di man lang kinakausap ng mayayaman ng mahihirap. Habang nakakain naman si Gabriel ng mga chocolate na may halong Mary Jane nang di niya alam. Nakaramdam siya ng kakaiba at nakipagkwentuhan sa isang babae hanggang sa makatulog. Matapos ang party ay nakumbinsi naman ni Arj si Elena na makipagsayaw sa kanya. Pero sana daw pala ay sumama na lang siya sa Paris dahil wala rin kwenta ang pakikipaglaban niya. Dahil nawalan siya ng apartment at natutulog na lang sa kotse ng pinsan niya. Ngunit tumanggi pa rin siyang sumama sa Paris ngayon dahil alam niyang mahirap ang kalagayan ng mga kasamahan niya dito sa trabaho. Nang halos wala ng tao sa buong apartment ay lumabas na si Jeff at binuksan ang drawer para kunin ang mga relo dahil ganun pa rin ang password nito. Pero matapos makakuha at habang papalis na sana ay nakita siya ni Arj at dahil sa taranta ay binaril siya nito. Umiyak sa sakit si Jeff dahil tinamaan siya sa braso. Pero sinabi ni Arj na ito naman daw ang tinuro sa kanya ni Jeff na gawin sa baril. Kaya na-realize ni Jeff na nagpapanggap lang si Arj na may amnesia. Kinabukasan sa ospital ay humingi ng paumanhin si Arj kay Jeff at nakiusap kay Gabriel na ibalik ang totoong buhay nila. Pero ipinaliwanag ni Gabriel na kung talagang seryoso si Arj ay nagpalit na sila ngayon. Gusto lang ni Arj na bumalik dahil sa nakukonsensya siya at di dahil sa tingin niya ay mahalaga ang kanyang tunay na sariling buhay at hindi iyon sapat. Pero nalabuan si Jeff sa kondisyon upang magpalit dahil sino ba naman ang gustong maghirap at habang di pa sila nakakaisip ng solusyon ay inanyayahan sila ni Arj na manatili na muna sa kanyang mansyon. Magkakasamang nag-relax at nag-enjoy ang tatlo hanggang sa dumating si Martha para tingnan si Gabriel. Ani Gabriel ay di niya alam paano magbibigay ng pag-asa sa mga tao kung napakahirap naman ang buhay nila. Pero ani Martha na ang lost soul ay di kailangan ng anghel kundi kailangan ng kapwa-tao. Dito naintindihan ni Gabriel pero biglang nawala si Martha. Kalaunan, lumabas ang tatlo para kumain ng tacos kung saan nakita nila si Elena. Sinabi ni Elena kay Arj na nagpaplano ulit silang lumaban ng mga kasama niya sa trabaho para sa unyon.
Dahil natutunan niyang hindi nangyayari ang pagbabago sa loob ng isang gabi kaya kailangan niyang patuloy na lumaban. At nang magtanong sila ng mapaglilibangan ay dinala sila ni Gabriel sa nightclub. Matapos sumayaw ng ilang beses, malungkot pa rin si Gabriel dahil pakiramdam niya ay bigo siya kaya umupo siya sa labas. Kung saan nilapitan naman siya ni Arj at sinabing di siya dapat sumuko, pero sumuko din daw si Arj ani Gabriel. Sinabi ni Gabriel na pareho silang walang hinaharap at wala rin silang matutuluyan. Ngunit sinabi din ni Gabriel na ang pagiging tao ay nagturo sa kanya ng mga masayang bagay tulad ng pagkain, pagsayaw, at pagkakaroon ng kaibigan. Na-realize ni Arj na ang lahat ng kaibigan niya bilang mayaman ay peke at inagaw nito ang oras na dapat ay para sa pamilya niya na nagmamahal sa kanya kung sino talaga siya. Sinabi niya kay Gabriel na siya ang pinakamabuting anghel na nakuha niya at inamin na gusto niya ng hinaharap na binuo ng sarili niyang mga kamay at hindi ninakaw. Ibig sabihin, tinatanggap niya na ang totoo at sarili niyang buhay. Ngumiti si Gabriel at tinawakan ng balikat niya. At pagkurap ni Arj, nandoon na ulit siya sa gabi kung kailan nagkapalit ang buhay nila ni Jeff. At naawa sa kanya yung empleyado ng kainan kaya hinatid siya nito pauwi. Habang ramdam naman ni Jeff ang pangungulila sa malaking bahay. Kinaumagahan, nakita niya yung mga parking ticket ni Arj nung nagtatrabaho pa to sa kanya. At nang subukan ni Arj na kunin ang kotse niya, ay nalaman niyang binayaran na ni Jeff ang lahat ng kanyang utang. Tapos ay tinawagan ni Arj ang kanyang tatay upang sabihin dito ang katotohanan. Pero imbes na magalit sa kanya, ay naging suportado pa to sa kanya anuman daw ang mangyari. Sa sumunod naman na meeting ni Jeff sa kanyang kumpanya ay inanunsyo niyang itataas niya ang sweldo at benepisyo ng lahat ng manggagawa sa loob ng kumpanya. At tumanggi na rin siyang gumamit ng mga robot o AI upang hindi na mawalan ng trabaho ang mga taong manggagawa na tulad ng mga delivery boy. Si Arj naman ay naging delivery driver na tulad ng sinabi ni Gabriel. Pero ayaw na niyang matuloy ang pangitain na sinabi ni Gabriel kaya nagbitiw siya sa trabaho na naging inspirasyon din sa iba. Dahil dito ay nag-resign din ng iba niyang kasama at gumaya sa kanya. Gumawa si Arj ng dokumentaryo tungkol sa mga gig workers at patuloy na nakikipag-date kay Elena. At isang gabi matapos kumain ng tacos ay nag-iwan siya ng isa sa lamesa para kay Gabriel. Huwag mo sana kalimutan mag-like at subscribe kung nagustuhan mo ang movie recap na to. Maraming salamat po sa panonood.